sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut. At sa milyon mong mga subscribers. Ako nga pala si Hannah Jane Guzman, 29 years old sa ngayon at tubong Davao City. Dito na ako nakatira ngayon sa hometown ko. Pero alam ko ang programa mo sa radyo. Kasi nung nandyan pa ako sa Maynila ay ikaw ang pinapakinggan ko. Sa ngayon naman ay subscriber mo ako sa YouTube channels mo at isa ako sa mga natuwa ng mabalitaan kong isinilang na ang twins mo. God bless to you at sa iyong family. Anyway, ang ikukwento ko sa inyo ay may kaunting kababalaghan. Nangyari po ito last December 29, 2020, around 10 a.m. ng umaga. Since live-in ang setup namin ng boyfriend ko, ang daily routine ko every morning is 6 a.m. gising na ako, then naglilinis na ako ng bakuran. Pagkatapos noon ay magluluto na ako ng almusal kasi 8 a.m. ang pasok ng boyfriend ko sa work. Pag umaalis na yung boyfriend ko ay naglilinis ako ng bahay tapos nagwo-work from home. Sa hapon ay iidlip muna ako saglit. Tapos magwo-work from home ulit hanggang 7 p.m. kung saan ay umuwi na ang boyfriend ko galing sa trabaho. One day natapos ko na ang lahat din ng household chores. Tapos ay nakalis na yung boyfriend ko. Tapos na rin ako maligo noon pero bago ako mag-work ay sinumpong ako ng antok. Ewan ko ba, kaya nagpasya na lamang ako na umidlip. Total ay hawak ko naman ang oras ko. Yun ang advantage ng isang nagwo-work sa bahay. Then nagising ako bago mag alas 12 kung saan ay nagwo-work na ako hanggang alas 7 ng gabi. Pagkatapos kong mag-work ay agad akong nagluto ng hapunan dahil alam kong alas 7 uuwi ang boyfriend ko na tawagin niyo na lamang sa pangalang Ryan. Pero naluto ko na't lahat ang hapunan namin ay hindi pa rin siya umuwi. Kaya naisipan ko siyang tawagan. Ngunit out of coverage area ang sinasabi ng automated voice operator sa akin. Dahil dito ay tinakpan ko na lamang muna ang mga pagkaing hinain ko. At naupo ako sa sala, hindi nagtagal ay nakatulog ako. Kaso Papa Dudut, habang natutulog ako ay nagkaroon ako ng sleep paralysis. Pinilit ko talaga na gisingin ang sarili ko pero hindi ko magawa. Narinig ko yung motor ng boyfriend ko na dumating then pumasok sa bahay. Hinintay ko siya na gisingin ako or yugyugin pero hindi niya ginawa. Instead ay nakatayo lang siya sa harapan ko. Teary-eyed na nakatingin sa akin. Pinilit ko na lang nagisingin ang sarili ko tapos ay nagawa ko din na magising. Pero pagkamulat ko ay wala yung boyfriend ko. 10 p.m. na pala at wala rin ang motor niya. Kinabahan ako kaya muli kong tinawagan si Ryan. Buti na lamang habang sinusubukan ko siyang tawagan, sa video call ay narinig ko nang pumarada ang motor niya. Sa pagsilip ko ay si Ryan na nga ito. Agad ko siyang pinagbuksan ng pinto at pinatuloy sa loob ng bahay. Bakit ngayon ka lang, Ryan? Tanong ko sa kanya. Pasensya ka na kung na-late ako. Nagkayaan lang ang mga kasamahan ko ng inuman. Birthday kasi ng supervisor namin. Niya naman akong tumanggi noong inaya nila akong sumama. Paliwanag sa akin ni Ryan. Ang importante ay nakauwi ka ng ligtas. Wika ko sa aking boyfriend. Pagkatapos ay inaya ko na siya sa hapag. Ininit ko na lang sa microwave ang mga pagkaing hinanda ko tapos ay sabay na kaming kumain.
Habang kumakain naman kami ay naikwento ko sa kanya na nagkaroon ako ng sleep paralysis. Pero ang sabi niya lang ay huwag ka kasing matutulog ng basa ang buhok mo. 2 days after, New Year's Eve, maaga ako nagluto ng medianoche para sa celebration namin ni Ryan ng bagong taon. That time ay nag-work pa rin si Ryan sa kanilang opisina. Noong una syempre nagreklamo ako kasi holiday na noon. Pero katwiran ni Ryan ay doble daw ang sasahurin niya sa araw na yon. Kaya naman pinayagan ko na siya. Nangako naman siya sa akin na alas 7 o alas 8 ng gabi ay nasa bahay na siya para makapaghanda pa siya sa New Year's celebration namin. Pero Papa Dudut, habang nagluluto ako ay bigla akong kinilabutan nang bigla akong may nakitang anino ng lalaking umakyat sa hagdan. Kaya pinatay ko muna saglit ang kalan at dahan-dahan ako naglakad papunta sa hagdanan para silipin kung sino yung umakyat, pero madilim ang second floor. May tao ba dyan? Ryan, ikaw ba yan? Sabi ko. Pero naalala ko rin na imposibleng si Ryan yon kasi sarado ang screen ng pinto. Kakatok yun pag dumating na siya. Mamayang kaunti ay may narinig akong yabag na nanggagaling sa isa sa 2 kwarto sa second floor namin. Hindi sa kwartong tinutulugan namin kundi doon sa kwartong pinagtatambakan lang namin ng mga muebles na hindi namin masyadong nagagamit. Bagamat kabado at kinikilabutan ay nagpasya pa rin akong umakyat sa second floor. Hindi ko na nga nabuksan ang ilaw kasi curious talaga ako kung ano o sino yung yumayabag. Mamayang kaunti ay nakita ko nga yung kwarto. Bagyang nakabukas ang pinto. Kaya Papa Dudut, dahan-dahan akong lumapit sa kwarto at unti-unti kong binuksan ang pinto. Kadiliman agad ang sumalubong sa akin kasama ng alikabok. Kaya binuksan ko ang ilaw at pumasok sa loob at doon ko nakita yung mga gamit namin. Karamihan ay nakabalot sa kahon. Yung isang kahon ay nakukyuros akong buksan kasi bukas na rin naman siya. Nakita ko yung mga photo album namin at kumuha ako ng isa at binuklat ko. Napangiti ako ng masilayang kulit ang mga alaala ng nakaraan. Yung panahon na kakikilala pa lang namin at yung nagbakasyon kami sa Coron at El Nido. Nandun din yung litrato namin noong nag-celebrate kami ng first anniversary namin. Ewan ko, Papa Dudut. Pagkakita ko sa litratong yon ay nakaramdam kagad ako ng hindi may paliwanag na kalungkutan. Bigla akong naisip na paano pala ang buhay ko kung mawala si Ryan sa akin. Naiyak ako doon. Ngunit yung kalungkutan ko ay napalitan ng takot nang may nakita akong dumaang anino ng lalaki sa labas ng kwarto, pababa sa hagdan. Dahil doon ay nataranta ako at napababa rin ng hagdan. Pero wala akong ibang nakita dahil ako lang ang mag-isa sa loob ng bahay. Hanggang sa nag-ring noon ang cellphone ko. Pero nag-stop ito noong sasagutin ko na. Nagtaka ko yung best friend kong si Iliana ang tumatawag. Bala ko sanang tawagan siya para batiin ang Happy New Year nang biglang makatanggap ako ng text message mula sa nanay ng boyfriend ko. Papa Dudut, isang masamang balitang dumating sa akin. Namatay yung boyfriend ko, vehicular accident. Namatay siya ilang oras bago magbagong taon. Agad-agad napalusob ako sa morgue kung saan daw dinala ang bangkay ng boyfriend ko. Habang bumabiyahe ako ay iniisip ko na sana'y panaginip lang ang lahat. Na magigising ulit ako at nasa tabi ko lang si Ryan, pero nawala na ako ng pag-asa. Nang makita ko ang lasog-lasog na katawan ng boyfriend ko na nakalagak sa embalming table. 3 minutes bago mag 2021. Papa Dudut, habang nagse-celebrate ang lahat ng bagong taon, ito ako at ang mga kaanak ni Ryan na umiiyak at nagdadalamhati. Yun na nga ang pinakamalungkot na pagsalubong ko ng bagong taon. Anyway, during his wake, he always visit me in my dreams. Ewan ko, pero palagi siyang umiiyak kapag nakikita ko siya sa aking panaginip. Pagising ko ay puno na din ng luha ang mga mata ko.
There was a scenario din sa dreams ko like nandun siya sa kabaong then bumangon siya. Pumunta siya sa akin at humihingi ng patawad. Balik-balik lang yon na senaryo sa dreams ko until I already know kung bakit ganon. Bago siya ilibing ay nalaman ko kung bakit ganon siya humingi ng tawad sa akin sa dreams ko and I forgive him for his peace. Even in my heart, there's still pain and a lot of questions but inilibing ko na lamang yon sa limot papadudot. Natuklasan ko ang buong katotohanan sa huling lamay niya. Nagising ako nung umaga at nagpa siya akong silipin siya sa coffin niya. Pagkatapos ay umupo na ako sa harapan niya. Nag-scroll lamang ako noon ng Facebook kasi yung pagkamatay ng boyfriend ko noon is nag-viral kasi New Year nangyari. Then yun, nagbabasa lang ako ng mga comments sa news noon na nagbalita sa nangyari and then nag-notify yung account ng boyfriend ko sa messenger ko. Ryan has 99 conversations. Then accidentally ay naklik ko yun. Sa totoo lang, I don't know his passwords pero parang may gusto sa part ko na i-open yung account niya. Guess what? First try ko lang naglagay ng password ay nag-open kaagad siya. Birthday niya lang kasi yung password niya. So yun na-open ko na. As usual ay puro condolences ang messages. Nag-scroll lamang ako and then there's one message na nakakuha ng atensyon ko. Kasi yung last message niya doon is, "Kuya, bakit mo ko iniwan? Paano na ako ngayon?" Kaya binuksan ko ang message. I read all of their conversation at yun nalaman ko na he cheated on me. And worst is friend ko pa yung babae. Walang iba kundi si Eliana. While reading the conversation, yung luha ko ay hindi tumigil sa pagtulo. May nabasa pa ako noon na sakit ng tuhod ko kagabi. Naghahanap ako ng pampunas noon kagabi. Napakasakit ng mga nabasa ko. Pati yung pagtatalik nila ay nabasa ko. And guess what? Nagulangtang din ako nang may sinend si Ryan na video kay Eliana. Nasabi kong nakakagulantang kasi ang thumbnail nito ay nakahubad si Ryan habang nakafocus ang kamera sa naninigas at galit na galit niyang pagkalalaki. Bahagya ko yung pinanood at doon ko napanood na pinapaligay ni Ryan ang kanyang sarili habang nagde-dirty talk siya kay Eliana. Basta papadudot hindi ko masikmura kaya nagpasya na lamang akong ihinto ang video at nag-log out sa messenger ng boyfriend ko. Umuwi ako sa bahay ng parents ko pagkatapos. Natatandaan ko pa noong araw na makapagdesisyon akong makipag-live-in kay Ryan ay hindi ako nagpaalam sa mga magulang ko at umalis ako noon nang parang wala akong pakialam sa lahat. Pagdating ko ay agad nila akong niyakap at pinatuloy. Tapos nakiramay din sila sa akin dahil nakarating din sa kanila ang masamang balita. Pinakain muna nila ako at pagkatapos ay muli nilang pinagamit sa akin ang dati kong kwarto. "Hanggang kailan ka lalagi dito anak?" Tanong noon ni mama sa akin. "Pwede po bang magstay muna ako dito kahit na 1 buwan lang? Kasi kung doon po ako sa bahay namin, baka hindi po ako makapag-move on." Pakiusap ko pa noon sa mga magulang ko. "Walang problema, Hana. Masaya kami ng mama mo na nandito ka at dito ka muna titira," wika pa ni Papa. "Tulungan ka namin makapag-move on," ang sabi pa ni Mama. Samantala nang iwan na nila ako sa aking kwarto ay doon ko binuhos ang lahat-lahat ng sakit. Yung feeling na tanggap mo na napatay na siya but then may nalaman kang ganito at bumalik lahat ng sakit. Madaming questions ako noong time na yon. Tinago ko muna noong araw na yon ang sakit at hindi ko magawa na sabihin sa parents ko or parents niya kasi ayaw ko na masama yung loob nila sa boyfriend ko pag ililibing na siya. I tried to comfort myself. Kinabukasan ay nilibing na siya papadudot, doon lumabas ang lahat ng sakit. Parati akong umiinom, every night din ay umiiyak. Yung alak na lang ang pampatulog ko na pinupustot ko sa bahay ng parents ko kung saan ako lumalagi. Pero kinalaunan ay napansin din yon ng mga magulang ko at sobra silang nag-alala sa akin. Hanggang sa isang gabi. Sa gabi ng pista ng Three Kings, isang kababalaghan ulit ang nangyari. Papadudot natutulog ako noon nang biglang may humalik sa aking noo.
Naramdaman ko ang lamig kaya nagising ako at napabangon ng di oras. Madilim noon at tanging selenite lamp lang ang nagsisilbing ilaw ko sa loob. Nakapatong ito sa table na malapit sa bintana at wardrobe ko. Pero ang nakakakilabot sa tabi ng umiilaw na selenite lamp ay nakatayo ang isang lalaking nakaputi. Ryan, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang wika ko. Kinurot ko pa nga ang sarili ko at nasaktan ako. Hindi pa ako nakontento at pinagsasampal ko pa ang mukha ko. Gising talaga ako at naroon nga talaga sa loob ng kwarto ko ang multo ni Ryan. Hana, patawarin mo ako. Ang sabi niya sa akin na parang umi-echo sa utak ko. Handa naman kitang patawarin pero hindi pa sa ngayon. Masakit pa rin yung ginawa mo sa akin. Wala akong kamalay-malay na pinagtaksilan niyo na ako ni Ilyana. Ang sabi ko habang naiiyak sa sama ng loob. Hana, patawarin mo ako. Ulit niya. Hindi ko mahal si Ilyana, ikaw lang ang mahal ko. Dagdag pa nito. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo gagawin sa akin to, ang sabi ko. At sa puntong yon ay hindi ko na napigilan pa ang emosyon ko. Umagulhol na ako. Ngayon sabihin mo sa akin, Ryan, bakit mo nagawa yun? Tanong ko sa kanya. Tumingin lamang si Ryan sa akin at malungkot ang kanyang mga mata. Nang titigan ko yon ay magkahalong kilabot at lungkot ang naramdaman ko. Si Ilyana lang naman ang may gustong magkaroon kami ng relasyon. Aniya sa utak ko. Huwag mo sabihin yan, ginusto mo rin yan, Ryan. Kasi kung talagang mahal mo ko at hindi mo gusto si Ilyana, hindi ka mahuhulog sa pangaakit niya. Hindi ka tuwiran yung natokso ka lang. Binigyan ka ng utak ng Diyos pero hindi mo ginamit. Hysterical kong sabi sa kanya. Hana, patawarin mo na ako. Patawarin mo ko. Umiekong wika ni Ryan sa akin. Mamayang kaunti narinig kong kumakatok si Mama sa pintuan. Hana, buksan mo tong pinto. Mag-usap tayong dalawa. Wika nito. Napalingon ako sa pinto dahil sa boses ni Mama pero binalik ko rin ang mata ko kay Ryan pero wala na roon ang kaluluwa ng boyfriend ko. Kaya dahan-dahan ko na lang tinungo ang pinto para buksan at patuluyin si Mama. Umiiyak ka na naman ba, anak? Nag-aalalang wika niya sa akin. Ma, nagpakita po ang kaluluwa ni Ryan sa akin. Ngayon lang. Umiiyak kong sabi. As expected ay hindi naniwala si Mama sa mga sinabi ko. Pagod ka lang at naiintindihan kita. Kung mag-hallucinate ka kasi hindi ka pa nakakapag-move on sa pagkamatay ni Ryan. Aniya. Ma, hindi po ako nag-hallucinate. Totoong nagpakita po si Ryan sa akin. Giit ko. Pero niyakap lamang ako noon ni Mama at inaya niya akong bumaba dahil naroon sila ni Papa. Nag-midnight snack sa kusina. Pagkatapos noon ay nagbigay sila ng payo sa akin sa kung paano ako makakapag-move on. Samantala nagpatuloy ang pagpaparamdam ni Ryan sa akin kada gabi. Palagi siyang nakatayo sa liwanag ng selenite lamp. Kumbagay kung saan nakalagay ang lampara ay naroon siya. Dahil doon ay naparesearch ako at napagtanto ko na ang selenite lamp pala ay nakakapag-attract ng mga good spirit. So ibig sabihin ay good spirit nga si Ryan. Anyway, sa huling gabi ng pagpapakita at pagpaparamdam niya sa akin ay sinabi ko na sa kanya na handa ko na siyang patawarin. Actually prior to that ay nagkausap na rin kami ni Ilyana at humingi naman siya ng sorry sa akin. Kasabay ng pagpapatawad ko sa kanya. Kaya nang sabihin ko yon kay Ryan ay ngumiti siya at halatang masaya na siya. Salamat Hana at pinatawad mo na ako. Matatahimik na ako ngayon. Yun ang huling dalawang sentence na sinabi niya sa akin via telepathy bago siya unti-unting naglaho. Oo Papa Dudut, mga ka-online. Ilang beses ko nang nakaharap ang kaluluwa ni Ryan. Pero sa totoo lang ay hindi na ako natatakot pa. Nawala na rin yung kilabot feels niya sa akin. Kaya noong nawala na siya at hindi na muling nagpakita ay nalungkot ulit ako. Pero naisip ko na kailangan kong makabangon at tanggapin ang katotohanan. At yun nga Papa Dudut, nag-entertain ako ng mga manliligaw. Pero after a month,
ng pag-entertain ay wala talaga akong napili. Pero okay lang. Right love comes at the right time, hindi ba? Sa isip ko ay baka madami na ang nadadamay sa kirot na nararamdaman ko. Kaya tumigil muna ako. I tried to love myself and to enjoy by myself. Hanggang sa isang araw ay na-meet ko na siya. Ang right one, and guess what? Ryan din ang pangalan niya. Ryan Carlos Ventura. Actually, kamakailan ko lang siya sinagot. Nagpaalam muna ako sa kanya bago ko isulat ang kwentong ito. Pinangako ko naman sa kanya na ang susunod ay love story na namin ang isishare ko sa Papa Dudut Stories. Pero promise, ramdam ko talaga na siya na ang lalaking nakatakda para sa akin. Ibang-iba siya kesa kay Ryan the First. Mas mabait si Ryan the Second at higit sa lahat ay kumpiyansa ako na hindi gagawin ni Ryan the Second ang dating ginawa sa akin ni Ryan the First. At etong aking kwento, Papa Dudut, sana'y mapili mo itong i-air at i-upload sa iyong YouTube channel. Sobrang salamat in advance. God bless. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Lubos na nagpapasalamat, Hannah Jane Guzman of Davao City. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.